Sigurado ka, hindi mo ako tutulugan, ha? Okay. Amen. Okay, muli po, magandang gabi sa atin lahat. Tayong lahat po ay... tayong lahat ay... At sige nga ako, magsitindig na nga tayo. No? Excited talaga. Amen. Okay. Maraming salamat. Sa mga bisita natin, ganyan yan. Pag merong salita ng Diyos, dito ay tumatayo dahil yan ay tanda ng respeto natin sa salita ng Panginoon. Okay, at tayo po ay dumako sa Exodus chapter 28. Kagaya po ng ipinangako ko sa inyo, ay atin na pong umpisahan sa hapong ito o gabing ito ang pagbaybay sa issue o kaya sa bagay ng ministry. Yamang ating tinitingnan ang mga ministries ng ating simbahan, ay gusto ko pong bawat isa sa atin ay una, ma-involve sa ministry na yan. Pero maintindihan natin kung ano ba talaga yung ministry. Again, I think I still remember very quite clearly that I had made an introductory study on ministry. And it is the church. The church is, in fact, generally called the ministry of the Lord. Ang simbahan po ay ministry ng Panginoon. At kapag nasa simbahan ka, nasa gawain ka ng Panginoon, then nasa gawain ka, nasa ministry ka in that essence. Pero ang titingnan po natin ay from the very Word of God, how the word minister is used so we would be able to know how we should act. Amen? Dahil ito ay, ano pa rin yan, kaakibat doon sa pinag-aaralan natin na dapat ang isang mananampalataya lumalago, hindi bumabagsak, hindi pabulusok. Dapat kayo lumalago. If you have life, dapat talaga ay ikaw ay nag-grow. And Christianity has no really place for backsliding. Oh, ang backsliding ay dulot nga kasi ng, siyempre, mga problema sa ating buhay. And all of us are we succumb to backsliding at any moment in our time. Pero dapat, bilang mananampalataya, ay alam mong i-handle yung mga bagay na yan. Kung ikaw ay lumalago, only through growth that we can fight against backsliding, against complacency. Yung pagdating ng buhay mo, naging plateau, ibig sabihin ay pareho lang nung kahapon hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Last year, ganun ka pa rin hanggang ngayon. Dapat yan ay paangat, ng paangat, ng paangat. Amen? Dati hindi ka marunong ngumiti, pero ngayon matuto ka lang ngumiti. Dati hindi ka marunong mag-crack ng joke. Ngayon, kahit corny, nakakapag-crack na, di ba? Nalago eh. Oo. Kahit sa mga bagay, dapat talaga lumalago. Amen? Patanda na ang simbahan eh, di ba? Kung 40 years, biro mo, ang tagal-tagal mo dyan, tapos hindi ka nalago. Anong tawag sa'yo? Ay, di patay. But if you are alive, you will be growing. Amen? Okay. Kaya ngayon, ay umpisan natin patungkol sa minister, okay, or ministry, or ministering. At isa sa pagkagamit yan ay nasa Exodus chapter 28. Okay? Isa lang muna na verse
ang ating bibigyang pansin, but we shall be reading also other portions of the scriptures para maunawa natin ang salitang yan. Exodus chapter 28. Andiyan na po kayo? Okay, verse number 1. Ito pong salitang minister has come after the command of God that they should build a tabernacle for Him. So Exodus chapter 28, verse number 1. Ready? Let's read. Go. And take thou unto thee Aaron thy brother and his sons with him from among the children of Israel, that they may minister unto me in the priest's office, even Aaron, Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar, Aaron's son. Dakilang Diyos, maraming salamat muli na may salita ka po upang amin nga pong iniintindi, binibigyan po ng pansin, ng oras, para po matutunan ang inyong nga pong salita at makita rin po namin ang liwanag nito sa amin pong panahon upang sa simbahan na inyong itinatag kung saan po kami napabilang ay magampanan po namin ang inyong naisin. Not according what we want, but according to your will. Pagpalain mo po, Holy Spirit of God, na maunawaan po namin ito. At ito nga po ay magpatibay sa amin. Kung may mga mali po kaming haka-haka, o kaya may mga bagay kami sa aming buhay na marahil ay may mga ideya patungkol sa paglilingkod, ay maitama nga po, Panginoon, sa pamamagitan ng mga pag-aaral namin patungkol sa pagmiministeryo. Maraming salamat sa pagkakataong ito, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, please stretch a little bit at para hindi ho kayo antukin. Ano? Lalo na yung mga inaantok dyan. Pag ang tagal na nakaupo, ay matutulog lang. Kaya ka nang punta ng simbahan para ikaw ay may matutunan. Amen? Okay. Okay, take your seats. So nandyan yung salita. You know, we came to church to study the Word. Okay. Hindi lang yung mensahe, kundi yung Word. Ano ang salita ng Diyos? Nandyan. Maraming mga salita na binasa natin, pero isa sa mga ginamit ng Diyos ay yung salitang minister. Yan yung minister. Ministry. Kaya nga sinasabi natin, tonight is the transport ministry and prayer warrior ministry ng simbahan. Yan ay ministry. So nandyan, okay, without the minister, there could be no ministry. Amen? Kaya kailangan talaga na may mag-minister. So yung salita dyan, sabi ng Panginoon kay Moses, take thee Aaron, thy brother, and his sons with him. Kunin mo sila. Yung kapatid mong si Aaron, kasama ang kanyang mga anak. Sino nga ang mga ito? Si Nadab, si Abihu, si Eleazar, at saka si Ithamar. So, 4 na anak at yung tatay. Ba't kaya hindi tinawag yung nanay? Hindi ko alam. Bakit wala? Ay hindi... Pwede tayo magkaroon ng maraming mga diskusyon patungkol dyan, pero hindi yan inilatag ng Panginoon.
Now, there are times when we say things, no? Kaya sinasabi natin, if the Bible is silent, we are silent. If the Bible says it so, and it is mentioned in other pages of the Scripture, then that's the time that we can have a bigger or a better idea of things. So, ang mga nagtatanong, di ba, na bakit hindi kasama? At saka, lahat ba talaga ng anak ni Aaron ay mga malalaki lang? Hindi ko rin alam. Pwedeng nagkaroon din siya ng maraming mga anak, daughters. Pero hindi rin binanggit. So, whether may anak pa siyang iba, o kaya buhay pa yung nanay niya, kasi baka patay na naman yung nanay. Pwede rin naman, di ba? Hindi nga lang binanggit kasi. So anong mahalaga? Yung revealed. So anong ni-reveal ng Panginoon? Yung 4 na anak na lalaki at saka si Aaron, ang sabi ng Panginoon sa kanila, kay Moses, kunin mo sila from among the children of Israel. So piliin mo sila, marami dapat, marami, pero pumili ka. So, ibig sabihin, pag sinabi nating minister, pinili talaga yan ng Diyos. Hello? Marami ang maaaring gumawa, pero ilan lang ang pinili ng Diyos para sa gawain yan. Amen? Yun, pinipili talaga ng Panginoon. Sa panahon natin, Pastor, paano ba pinipili ng Diyos? Kaya nga ipinapangaral ang kanyang salita, and if the Lord impresses upon your heart to really give your life for that, kaya may ikipag-usap ka sa pastor. Kung pumayag yung pastor, then praise the Lord. Kung hindi, edi maghintay ka. Di ba, pastor, tinawag naman ako ng Diyos. Kahit man tinawag ka ng Diyos, ay dapat kinausap din niya yung pastor mo. Amen? Hindi dahil gusto mo, kung hindi nga. Hello? Kasi hindi naman po pwede dahil tinawag ka ng Diyos, yung leader na inilagay ng Panginoon dyan, ay hindi nga. Nakontra nga. Oo nga, Pastor, paano nga gagawin pag ganun? Di mag-pray ka sa Diyos. Kausapin mo ang Panginoon, ba't kaya ayaw ng leader ko? Ba't kaya ayaw ng... if you believe with all your heart na ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang naglagay ng pastor, ng leader. Amen? Pagkatapos, siya din naman ang naglagay sa puso mo yung bagay na yan. Kung hindi magkatugma, di ibig sabihin, mayroon pang dapat panahon para tumugma. Hindi ka kakaagad papasok doon, hindi pa ka pumapayag. O ganyan din yung prinsipyo na dapat natin tandaan, kasi ang pagmiminister, hindi dahil gusto mo lang. Dahil yan po ay organisasyon na, body, it's a body. It's already an organization. Mayroon niyang paraan, meron niyang proseso, meron niyang mga bahagi. Kaya hindi ka po pwede kung gusto mo doon. Kung yung tenga gusto niya dito pumunta, papayag ba yung gumawa? Hindi, pangit dyan, dito ka. Ano? Nakakaintindihan ho tayo. Yun kasi ang simbahan. Kaya dapat mo ring maintindihan that it is a privilege to really serve. Pribilehiyo talaga yun. Ang una talaga ay kausapin ka ng Panginoon at maging yung inilagay na mga tagapanguna ay dapat din na susundin mo. Hindi dahil tinawag ka ng Diyos, hindi ka na susunod. Para katuloy yung anak na nanligaw. Kasi nagpaalam sa magulang. Sabi niya, hindi. Hindi naman kayo makikisama. Hindi naman kayo makikisama, ba't nyo ang pakikialaman, pati puntig ng pintog ng puso ko. Pintig ng puso ko. Mali pala yung pintog. Pintig ng puso ko.
Hello? Ay dapat yung dalawang bagay na yan ay magkatugma. Kaya kayo mga young people, na nais nyo talagang lumagay na sa tahimik. Pinakamaganda, oo, totoo, ang Diyos naglagay sa puso mo na ikaw nga ay siya yung napupusuan mo. Halimbawa, si Teodoro, siya napusuan niya si ganito. Pero nagpaalam siya sa mga magulang niya. Sabi niya, ay hindi nga pwede. Hindi sasabihin niya, ako naman makikisama dyan, hindi naman kayo. Nagpaalam ka pa sa magulang mo. Nagpaalam ka pa sa pastor mo. Ano? Ay kinakailangan may pagpayag pa rin yan kasi hindi po pwedeng salansahin ng Diyos yung kanyang salita. Kahapon nga, nag-uusap din kami kasi may tumawag sa akin. Ang alam ko, 5 o'clock ay sa next Saturday pa. Kasi alam ko yun ang isipan ko first Saturday of September. Ay sabi ko, bakit ang isipan ng mga tao kahapon na, 5 o'clock? Kinawagan ko yung mga kasama ko sa, Pastor, sinabi po nyo noon. Walang kasulatan, hindi ako maniniwala. Di chinap yung aking announcement. Pinadala sa akin. Ay, nasabi ko ba yun? Hindi po pwede ngayong salansahin yung salita. Kasi wala nang panahon. At hindi ko na po pwedeng sabihin, joke lang. Hindi naman pwede, di ba? And it dawned to me, ganun din sa Panginoon. When He said, whatever He has promised, kahit na ano pang mangyari, He will not go against His word. So kung naglagay siya ng leader, naglagay siya ng magulang, parental authority, at naglagay din siya, tumawag din siya ng tao, kinakailangan na magkasabay yun. Amen? Hindi po pwedeng masira yung isa. Dahil sa Diyos, hindi po pwedeng na magkahiwalay yan. Amen? So ganun din yun. Talagang pagpili ng Panginoon yan. Siya rin naman talaga naglalagay sa puso ng mga authorities yung mga bagay na dapat mangyari. Amen? Kaya ibang-iba ito doon sa gawain sa sanlibutan. Sa sanlibutan, siyempre itong gusto mo, akong masusunod. I am the master of my life. That is not supposed to be done in the work of the Lord. Kaya bilang mga mananampalataya, maintindihan natin that to minister is really within the guidance of the Lord Himself. Bakit ho? Sapagkat ang ministry, yan ay para sa Kanya, para sa Diyos. So siya ngayon ang naglagay ng sistema, sundan natin yung sistema. Marahil ay marami hindi makaintindi niyan. Of course, nung hindi pa ako ang pastor dito, pinapunta ako na San Pedro, kahit labag man sa loob ko yun. Siyempre, nasanay na ako dito. Pag dalihin doon. Although alam ko, marami man naghihintay sa amin, pero masakit yun. Kaya nga kumanta pa ako ng, ano nga yung kinanta ko noon? The Lord shall choose for me. 'Tis better, for I know. So let Him bid me go to San Pedro or stay. Ay, siyempre, tuluhan-luhan yan. Kasi maiiwanan ko yung mga bina-Bible study ko. Maiiwanan ko yung mga mababait na mga mukhang yan.
Wala pa yung iba sa inyo, no? Pero mga yan, no? Mga nagtatandaan dyan. Nasanay na ako sa ganitong buhay. Yan. Kaya pagdating namin doon, ay ibang-iba. Ay gusto dito na magstay. Kasi dito ko na binigay ang buhay ko. Ay kaso iba yung nilagay sa puso ng pastor. Ay, yung iba pa nga ay sinulatan si Dr. Ed. At ipinagtatanggol. Sabi ko, bakit mo naman ako ipinagtatanggol? At sumama din ang loob niyan. Eh, sabi ko, let it be. Amen. Oh. Sundin natin yun kasi yun nakalooban ng Panginoon. Masakit man. Amen. Eh, hindi ko naman alam na ibabalik din ako ng Diyos dito. Nakahanda na ako, imbis na LB, sa LP na. Ano yung LP? Las Piñas. Napamahal na rin ako sa mga taga Las Piñas nung itinapon din ako. Sabi sa akin, doon ka mag-umpisa ha. Pumunta ka doon sa doon sa Pilar. Sabi ni Pastor, punta ka sa Pilar. Mag-umpisa tayo doon ng area. Hindi ko alam yung Pilar na yan eh. Sabi niya, basta pag nakikita mo Jollibee, bubaba ka dyan. Mag-umpisa ka na dyan. Ay, di punta ako doon, sumakay ng jeep. Mag-isa. Siyempre, hindi ko muna isinama si Brenda at yung mga bata. Ako muna. Pagkatapos punta ako doon. Pilar, ito pala yung Pilar. Andun pala yung South Mall. Ito magiging area ko, South Mall. Maganda pala ditong area eh. Yan. Tapos pinuntahan ko yung barangay. Pagkatapos nagpakilala ako, sabi na, hindi po pwedeng gawin yan dito kasi kailangan mo ng permit. Sabi ko, anong permit dito? Di sila muna ang sineran ko, yung nagsasabing mag-permit daw. Di sineran ko muna ng salita ng Diyos. Maya-maya, nung tumanggap na siya sa Panginoon, ay, alam mo, ito pa, yan pa, kausapin mo, yan pa. Di wala ng permit. Pagkatapos doon sa mga katabi. Yan. Kaya after that, every day, 8 o'clock, nandoon na ako. Hanggang alas 9 ng gabi, nandoon ako. Tuwan-tuwa ako, masarap. Kasi wala ka sa opisina, wala kang ginagawa, kundi mag-share ng gospel, knock on doors. Biro mo, after that, sa linggo, may dala na jeepney minister na ako noon. Siyempre, puno yung laman. Puno yung laman. Puno yung jeep ng mga tao. The next Sunday, 2 ng jeep, yung dala-dala ko kasi everyday, Monday pa lang, 8 o'clock ng umaga, nandun na ako, nangangatok ng bahay. Bakit hanggang sa gabi? Kasi yung mga nagtatrabaho ng umaga, sa gabi ko maaabutan. Alas 9, kaya uuwi ako ng gabi na. Pilar yun. Para, Las Piñas, then go back to San Pedro. Kaya second Sunday, 2 ng jeep. Napuno. The third Sunday, ayaw nang dumalo yung iba. Kasi malayo. Tapos hindi pa ako nagbibigay ng pagkain. Pero alam nyo, napaltan naman sila. Noong third Sunday, isang jeep, puno naman talaga yon, pero lahat bago. Kasi yung mga nangako ng 2 weeks ago, sila yung binalikan ko. Pagkatapos sila nadala naman dito. And then sa sumunod na Sunday, 3 na kailangan ng kasama ko si Brenda sumama. Sabi niya, ako naman yung isang jeep. Aba, nag-arkila siya mag-isa doon sa jeep. Bago lamang yun na karga ng baboy. Hinintay niya yun, nilinisan muna nila. Kasi naglagay ng barako yun doon. Tapos nilinisan nila, doon namin pinasakay yung mga taga-TS Cruz. Nagdala din siya ng isang jeep, ako yung 2. Tapos after 1 month, binigyan na ako ng kasamang, 1 month ba yun or 2 months, ng isang kasamang worker galing doon. Kasi nga, hindi na magkasa, tinatawagan na ako, kasi binigyan na ako ng trabaho na magturo sa
Pinagturo ba naman ako sa college? Eh, yung mga naging estudyante ko, mga doktor na yung iba. So, nagtuturo na ako hanggang sa nilagay ako doon sa adult. Hanggang ngayon, may opisina na ako. Dito nga, mag-opisina ka. Gumawa ka ng lesson. Monday, Tuesday, sabi ko, hindi na ako makaalis. Kasi isang buong araw, pagkatapos gagawa ng discipleship, yung dinidiscipleship natin yun. Doon yan, sa biyaya ng Diyos, doon ko yun nagawa. Kaya ginagamit natin dito. Eh kung hindi ako sumunod, meron ba tayo niyan? Pero bago sumunod, talagang lumuha. Kasi nasanay. Kasi yun ang totoong minister. Amen? Pili ng Diyos yun. Talagang dito ako kinuha ng Panginoon, di dito. Kahit saan ka ilagay. You see, that is to minister. Bakit ba? Ano bang ibig sabihin kasi ng minister? Is to minister unto me. Now, specifically dito sa Exodus chapter 28, makita natin, sabi niya, to minister unto me in the priest's office. Ayan, tingnan mo ang Bible mo. Diba? So specific. Priest. Ano ba ang priest? So basically, a priest, yung unang pagkatawag ng Panginoon sa bawat isa, is really to mediate God and man. So kung ikay nagmi-minister, dapat talaga ay inilalapit mo ang Diyos sa tao at ang tao sa Diyos. So sa lahat ng mga ministry, kahit ikaw ay nasa usher, ay dapat naglalapit ka ng tao sa Diyos. Hindi lang basta dahil nailagay mo dyan at mabitbit mo ang bata at diyan ka umpo. Kundi ilalapit mo siya sa Diyos. At yung tao, ilalapit mo siya sa Diyos at ang Panginoon ay papakita mo at papakilala mo sa Kanya. Every ministry, bakit katutugtog? Ganun din. It's a priest office. Kasi yan po ay doon sa gawain ng Panginoon para ang tao magkaroon ngayon siya ng lugar sa puso, sa buhay, sa kaisipan ng mga tao na kanyang pinili. At yung mga tao ay magkaroon din naman ng panahon para sila ay makalapit at higit na makilala ang Panginoon. So yun ang minister, dyan unang ginamit yan. A priest's office. So, a priest is a mediator. Dito ngayon sa ating panahon, tayo naniniwala that every one of us, if you are saved, then you are a priest in the eyes of the Lord. Kung nasanay ka na ang priest ay walang asawa, hindi ho yun. Tingnan mo pa ang Old Testament, may anak nga. Si Aaron, priest, pero anak niya sino? Oh, pero hindi yun naging anak na palihim. Hindi siya Padre Damaso. Si Padre Damaso, maraming anak yun, pero lihim. Sino ang naging napangasawa niya? Si Maria Clara yata. Hindi ko alam kung ano istorya nila. Oh, ha? Hindi Mara Clara, Maria. Si Maria Clara. Basahin ninyo ang mga istorya ni Damaso, ni Padre Damaso. Oh. Pero ito, may mga pamilya, yung priest. Now, bilang isang minister, bawat isa sa atin ay tinawag na priest ng Panginoon. Tingnan niyo sa 1 Peter chapter 2. 1 Peter, if you are saved, say aloud, amen. 1 Peter chapter number 2, verse 9.
But you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of the darkness into His marvelous light. So pag ikaw ay anak na ng Diyos, are you saved? Yes. Ang lahat ng ligtas na lalaki tumayo, magsabi ng malakas na Amen. Amen? Praise the Lord. Nakakabingi. Nakakawala ng antok, di ba? Amen. Kung ikaw ay babae na ikay anak ng Diyos, tumayo ka at magsabi ng Hallelujah. Amen. Okay. Nawala antok? So yun, sabi ng Panginoon, pagligtas ka, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay kabilang sa royal priesthood. Ano yung ibig sabihin niyan? Ito nga yung katuruan na priesthood of all believers. Ibig sabihin, ikaw at ako ay pinili ng Diyos para maging tagapamagitan naman ng mga tao at ang Diyos. And vice versa. So ibig sabihin, dapat ikaw at ako ay naglalapit ng tao sa Diyos. At ganun din, nilalapit natin ang Diyos sa tao. How do we do that? Kaya nga tayo ay dapat lang talagang nananalangin para sa mga tao. Dinadala mo sa Panginoon, pinagpe-pray mo sila, hindi lang sarili mo, pinagpe-pray mo. Kaya dinadala din natin sila dito sa simbahan. Kaya nga, tingnan niyo, bawat frontliner, bawat nasa ministry, ay dapat talaga nagdadala ng tao sa simbahan dahil ito yung paraan para mapalapit ang tao sa Diyos. Amen? Kung kaya kong ikay ligtas, dapat yun ginagawa mo, nag-i-invite ka, dinadala mo. Para makapakinig sila ng salita ng Diyos. Hindi baga magandang bagay na ikaw ay may pinagkakaabalahan paglinggo? At ang pinagkakabalahan natin ay dito aawit ng makalangit na awitin. Dito mag-aaral ng kanyang salita. Dito makikinig ng kanyang salita. Dito, bibigyan natin ng panahon ang Panginoon. And so, hindi bagay nagkaroon ka ng bagong buhay. Pag wala ka dito ng linggo, ano kayang ginagawa mo ngayon? Eh di iba yung ginagawa mo. Mas anong gagawin mo? Marahil nakikipagchismisan ka, nakikipag-inuman ka. Ano pa? Nandun ka sa mall. Wala ka naman bibilhin. Oh yeah, window shopping. O ka naman ginagawa. Pero nandito ka ngayon, nakikinig ng salita ng Diyos, nagbubuklat ng Bible. Bagong buhay. Imbis na nag-o-online gaming, ikaw ngayon ay nakikinig ng salita ng Diyos. Imbis na nagsasabong, imbis na nasa bisyo, ikaw ngayon ay may bagong buhay kapag linggo ng hapon. Kaya kayo mga nandito ngayon, linggo ng hapon, ay dapat talaga, you spend your time here. Yan ay pagpapalapit natin sa Panginoon. Kaya lalo nating nakikilala kung sino ang Diyos. Dito nga nabawasan ang iyong pagmumura. Kung wala ka sa ganitong pagtitipon, di ba dahil mahilig kang magmura, yun ang sasabihin mo. Hindi ka sinasaway doon sa mga kaibigan mo. Walang nananaway yan sa'yo, kundi dito. Kaya bilang mga anak ng Diyos, yan ay paglalapit. Kaya dapat talaga ay naglalapit tayo. That is the role of the priest. Amen. Kaya tingnan mo nga, ikaw ba ay may prayer list para sa iba? O lagi na lang ang iyong panalangin ay para sa sarili mo? Hindi tama yun.
Dahil kung ikaw ay nasa ministry, dapat meron kang prayer life. Hindi po pwedeng kakanta ka lang. Oo, pinag-pray mo yung kanta mo, pero pinag-pray mo ba yung mga tao? Na nawa yung kanyang awiting ito ay makapagdulot, mailagay sa puso ng mga tao, makintal doon sa kanilang isipan at maprepara ang kanilang mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan ang paglalapit natin sa Panginoon. Yung tao sa Diyos at ang Diyos sa tao. Yan ang dapat mga nasa ministry. Kaya kung wala ka pa niyan, pagkatapos ay pumasok ka dito sa mga ministries natin, sa pag-a-usher, dyan sa ICTC, dyan sa multimedia, sa lahat ng mga ginagawa, kung hindi mo naintindihan that you are a priest, that you are a mediator between God and man, not for salvation, but you mediate, ay di, ikaw ay parang performer lang. Hindi ka nagmi-minister. Amen? Kasi ang gusto ng Panginoon, that minister into the priest's office. Ano pa sabi niyan sa Hebrews chapter 4, in verse number 16? Hebrews 4, verse number 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of... Is that your practice? That you come boldly into the throne of grace. So yung prayer life mo, kapatid, alam mo, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, pagkatapos yung prayer life mo ay kakarampot, ay hindi ka magiging epektibo diyan sa gawaing yan, hindi ka lalago, kaya yan lamang ay isang burden sa iyo. After a year, you will say, nakakapagod naman ang maging transport minister. Nakakapagod naman ang maging prayer warrior. Paano nga hindi mo na ipagpa-pray sarili mo? Your prayer time, you cannot ask for help. Tingnan pa sa Revelation chapter 1, verse number 6. Ito yung mga katotohanan na dapat ilagay natin sa ating isipan at puso. And hath made us kings and priests unto God. You see, God made us thus. Nung ikaw ay tumanggap kay Kristo, ginawa ka na pari ng Diyos. Na saserdote ng Diyos. Siyang gumawa sa iyo. Pagkatapos ayaw mong i-exercise yan. Ano yun, a person who fails to exercise the duty of the priest in his life is saying that God has made a mistake. I'm busy, Lord. I don't have time to pray. Di ba, lagi naririnig natin, God helps those who help themselves. Narinig ko yan. God help those who help themselves. So wala na siyang time para mag-pray. Huwag na pray, gawin mo na lang. Kapag nasa ministry ka, mali yung kaisipang yun. Keep on praying. Pray without ceasing. At ikaw at ako ay may access sa Diyos equally. That's right. Bawat isa sa atin have that equal access. Hindi mas maraming time ang Diyos para sa pastor. Hindi siya mas maraming time para doon sa mga leader. He has equal time to all who comes to Him. Because He is God. Hindi na po pwedeng kalahating tenga lang ang ginagamit niya. Kasi pastor, kung 1 million tayong humihingi sa Kanya, di baka malito ang Diyos. Ay papaano nga
ay nilimitahan mo na naman ang Diyos. Ang Diyos, He can be everywhere at any time, 100% God to you and to everyone. At kahit magkakaiba yung mga request niyan, walang magmimintis sa Diyos sapagkat He is a perfect God. He is an all-knowing God. Hindi siya kagaya ng computer na nag-i-error. Because He is more than all this, because He is the Almighty God. Kaya huwag mong limitahan ang Diyos. So minister was used indeed so that we can become a mediator. In other words, to be a bridge between God and man. Kaya dapat gawin mo yun. Bilang anak ng Diyos, bilang ikaw nasa ministry, dapat yung prayer life mo ay laging mainit para sa Panginoon. And then tingnan niyo pa yung another use of that. Tingnan niyo sa Numbers chapter 3. Numbers chapter 3, verse 6 and 7. Bring the tribe of Levi near and present them before Aaron the priest, that they may minister unto him, and they shall keep his charge and the charge of the whole congregation before the tabernacle of the congregation to do the service of the tabernacle. So, nandun ulit yung minister. Pero this time, he said, magmi-minister siya doon sa mga priest. Mag-a-assist siya doon sa main task. Now, so the ministry of assistance. You know, pag minister ka, nag-a-assist ka lagi. Hello? Tinatawag ka mang leader, area leader, pero nag-a-assist ka. The pastor, yes, he is the pastor, he is the lead, but he is the under-shepherd of Christ. And there is a task that he is given. Kaya nga ho, mayroon nag-a-assist sa pastor. At maraming salamat na may mga Sunday school teachers who assist the pastor in the teaching ministry. Maraming salamat na yung pastor na siya dapat mag-keep ng security ng simbahan. Pero maraming salamat because there are those ushers who assist the pastor. Kaya imbis na yung pastor magsabi, o sige na, dito kayo umupo, andyan na yung mga usher. Hindi yung usher ang ina-usher. Ay kung ang pastor pa kaya may hawak pati audio. Andali lang. Hello, mic test. Andali lang ha, mali-mali yung boses ko. Ayusin ko lang doon. Aayusin ko na naman, titimplahin ko pagkatapos pupunta na ako dito. Ay, biro mo yan. Ikot talaga. Samantalang si Philip, pag ganun-ganun lang. Pero maraming salamat, may audio man. Kaya nga, pag-pray natin lagi, ang mga nandiyan sa nag-a-assist. Buti nga may mga area leader. Buti nga, mayroon sa jeep. Paano kung pati ang mga yan ay ako pa rin ang mag-aasikaso, di ba? Pero maraming salamat. Nag-a-assist. Kasi nga sa simbahan, may isang direksyon, may isa talagang leader diyan. At lahat tayo, we assist. Para isang direksyon. Hindi nangungontra. Pag nangungontra, ay di masisira. Hindi magpo-forward ang gawain ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ako sa mga nagmi-minister. That's why I said, lahat, ngayon, yung transport ministry, you
ought indeed to understand that that office is a great office. Naintindihan ko yung naiintindihan nyo kapag ikay magsusundo ng napakaaga. Siyempre ako from San Pedro going to Las Piñas, that's a lot of time. Kaya alas 5 pa lang o 4 o'clock gising na ako. At 5 o'clock dapat paalis na ako. Nakuha ko na yung pamasahe. Kaya doon, meron na 5 o'clock, gising na, andun na. Pag 5:30 at wala ka pa, bahala ka na. Kasi yung nagbibigay ng pamasahe, wala na rin dahil nagsundo na rin. Mapalad-palad ngayon mga jeepney captain ngayon. Pagdating dito, ilalagay lang kakatok pa doon sa bintana. Dapat hindi ganun eh. Dapat lahat ay nasa service. Mababago ba yan? Oo, pastor, baguhin natin. Ay, dapat talaga, maaga pa lang, 5 o'clock, nakuha mo ng pamasahe. Ano? Magsusuko pa kayo ng buhay? Ano? Ano sa tingin niyo? Oh, kung hindi lang talaga ako na-stroke, yun naman ang ginagawa natin noon, di ba? Kumakain pa nga tayo ng spaghetti. Wag nga, hindi spaghetti yan, umagang-umaga. Papaluto ako ng itlog noon, tapos may pandesal. Tapos nagde-devotion kami, pagkatapos aalis na sila. Sabi na, amen, magiging na ako, mag-join na ako. Oo. Kasi tandaan natin, pag nasa ministry ka, you are always an extension arm of the pastor. Nag-assist. You're not the pastor. You're not the leader. You assist. Yan ang nasa ministry. Amen? Kaya huwag kang mangiiwan. Pag iniwan mo, inaasahan ka, walang gagawa. Amen? Kaya kung ikay nagsuko, ikay tinawag una ng Panginoon. Pagkatapos iniwanan mo, ni walang niha, niho. Pag ikay nasa ministry, dapat talaga nagsasabi ka. Hindi po ako makakarating. Dahil may umaasa sa'yo. May sakit po ako. Ano sakit mo? Bato. Anong sakit mo? Puso. Ay, dapat nagsasabi. Para nalalaman. Para meron din mag-a-assist. Kasi the work of God must go on. Ayan po yan, no? Dahil kailangan magpatuloy yung gawain ng Diyos. Kaya nga po, ang bawat isa ay dapat yun ang kanyang kaisipan. That we always assist for the greater good, for the greater goal. Yan ang minister. Hindi naman sinasabing lahat ng mga minister dapat ay hindi nagkakasakit o kaya magandang bagay nga yung hindi nagkakasakit. Ano? Maganda yun. Yung isang buong taon, wala kang sakit. Na nakapag-serve ka doon sa iyong ministry. Nakatugtog ka na walang absent. Nakakanta ka sa choir nang walang ka-absent-absent. Nakapag-usher ka na walang late. Nakagawa ka doon sa iyong gawain na wala talagang
wala kang absent for every service nandyan ka. Amen? Binigyan ka talaga ng biyaya ng Diyos. That's a great accomplishment. Nasa ministry ka ba, tinitingnan mo yung ano yan, kaya nga itong the cup of the cup of blessing. Next year, kung hindi man ito mapingkaw o mapingaw, at meron ka ulit nito, ibig sabihin, palatandaan that you have been serving in the transport ministry for a year. Tapos ilalagay mo na dun sa tukador mo. Oh. At makikita mo yung accomplishment mo sa buhay mo. Yun nga mga award mo, yun nga mga gold medal mo, nakalagay doon kahit na ang pangit-pangit na. Ay bakit sa gawain ng Diyos wala tayong ganon? Dahil yan ay biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin na naglingkod sa Panginoon. Kaya, ICTC, maraming salamat. Lagi tayong ganito. Kung gusto nyo, baguhin ang kulay. So, hindi na natin babaguhin yan. Ano gusto nyo? Di mas malaking ganito. Kung gusto nyo baguhin. Ano? Mas malaki? Para pag nagkape kayo, isang malaking isang tabo na ang iyong kape. Pag ikaw naglilingkod sa Panginoon, magandang bagay. Nag-a-assist. Alam mo, may mga problema sa gawain ng Diyos. Kagaya doon sa Book of Acts, nung nagkaroon ng problema ng mga balo, na hindi sila napapakain, kaya nagkakaroon sila ng iringan. Pero hindi may give up ng mga tagapanguna ng mga apostles, the ministry of word and prayer. Kaya sabi nila, kumuha kayo ng mga tao diyan. At sila ang gagawa para diyan. Yung mag-a-assist sa amin para hindi yung trabaho ng isang mangangaral ng Diyos ay hindi maapektuhan. Dahil yan ang dahilan bakit may simbahan. Amen? So to assist, a minister is always to assist. Magandang bagay na nakapag-assist. Sa totoo nga lang, mas maganda talaga nag-a-assist. Hindi ka nag-iisip. Ang nag-iisip, yung leader. Mas mahirap talaga yung leader. Kasi mag-iisip ka pa ng advance. Samantalang yung mga assistant, ano pong iutos nyo? Ano po, ganun lang yun. Ano po. Ayun, leader, mag-iisip muna. Amen? At tapos kung ikay kating-kati, yung atat na atat kang mag-leader, sige! Pagbigyan ba? Ayaw naman. Pero magandang bagay, pag sinabing minister talaga nag-a-assist. Amen? Okay. Number 3. Tingnan nyo sa Deuteronomy chapter 10, verse 8. At matatapos na tayo. Hallelujah, kakain na ang mga minister. Pero dumating na ba yung na-order na darating mga alas 10? Okay. Deuteronomy chapter 10. Hindi naman kayo kasama lahat eh. Yun lang nakatanggap ng ganito eh. Pero yung gusto nyo ma-involve, hindi pwede eh. Mag-enroll kayo. Amen? Ganun pala yung gawain doon. Praise the Lord. Di sige, mag-involve ka. Para problema. Pero number 1, dapat maging prayerful ka.
Kasi mag-a-assist ka. Kung minsan yung a-assistan mo, parang ayaw mo. Yung kailan? Prayerful ka. Amen? Pangatlo, tingnan nyo sa Deuteronomy chapter 10, verse 8. Ang sabi ng salita ng Diyos, at the time the Lord separated the tribe of Levi to bear the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord, to minister unto Him, and to bless in His name unto His day. Eh siya nandito'y ginamit yung minister, to minister unto the Lord. What does he do? To stand before the Lord, to minister unto Him, and bless. Bless what? In His name. Magamit yung bibig mo na magbigay ng kapurihan sa Diyos. You must be someone who worships the Lord and blesses God. Hindi complain. Hindi yung nakakapagod. Kundi sasabihin mo, napakabuti ng Diyos. Ano kung ikaw'y magmi-minister din lang at sasabihin mo na pagod ka na. Abay, tigil-tigilan mo na yan. Wala, hindi ka nagmi-minister. If you think that you are tired and wearied, I have done so many good works for the Lord. At ito pa yung matatanggap ko. Ay, hindi yun ang ministry. At hindi yung ang minister. Ang minister magsasabi, well, we've got to bless Him. I've got to worship the Lord. Kaya ikaw ay handa, pag nandyan na sa worship time, pag nandyan na sa simbahan, pag sinabi ng song leader, let's all stand up and let us sing. Ikaw yung number one na aawit para sa Panginoon. Hindi yung pangalahala. Kundi bibigyan mo ng pagkakataon, I've got to sing a song for my God. Tapos ikaw pa yung huli. Ikaw pa yung hirap na kumanta. Ikaw na hirap na magbigay ng magandang salita para sa Panginoon. Ikaw ang hirap na magbigay ng testimony to bless the name of the Lord. Aba, hindi dapat magbago-bago ka na kung ikaw minister. Amen? You know, bilang mga anak ng Diyos, dapat naiintindihan natin yan. To bless the Lord, that is a ministry. And that is the ministry. Remember, it is our privilege. Pwede namang gumamit ng Panginoon ng kahit sino. Mas magaling sa'yo. Mas maigi sa'yo. Mas mayaman sa'yo. Mas matalino sa'yo. Mas maganda sa'yo. Mas pogi sa'yo. Mas matangkad sa'yo. Mas pandak sa'yo. Mas maputi sa'yo. Mas edukado sa'yo. Pero pinili ka ng Diyos. Kaya tigil-tigilan mo lang, ikumpara mo yung mukha mo sa iba. Yung galing mo sa iba. Ay, mas maganda ang timbre ng boses ko kaysa sa akin. Ay, mas magaling ako diyan. That's not the work of a minister. The minister will praise the Lord for every opportunity that the Lord gives him. Yan ang minister. Kaya wala kang makikitang minister na nakamangot. Na kada panahon nang siya ay magtuturo sa Sunday school, dito na naman yung mga bata. Mahaba na naman yung uso. Sa mga asher, nakita na ito na naman yung napakatigas na ulo na Sunday school. Di ba, asher? Di ba, may ang hirap-hirap i-asher. Ano? Oh. Kung sino pa yung nako.
Tapos yung choir, kung ano-ano, yung nag-practice na nga ng husto. Binigay na niya ng kambuong ngala-ngala sa pagkanta. Diaphragm na yung kanyang ginamit. Diaphragm na, umawit na siya with all his diaphragm and with all his heart. Pagkatapos ay hindi pa rin nasiyahan, nakaano pa rin, ganyan lang yun. Di ba masaya pag iyay kumakanta na napapa-amen yung iba? Ilang oras na niya nag-practice, ilang araw na, pinag-pray pa yan. Pagkatapos, nakikita niya isang miyembro kahit kailan hindi man lang ngumiti. Hindi man lang nasiyahan doon sa special number. Wala talaga. Wala kahit isa. There is none righteous, no, not one. Kahit na anong gawin, hindi mo mapasaya-saya, no? Tapos makikita ng choir member o kaya ng singer nandun na, sana hindi na lang ito umattend habang kumakanta pa siya. Dito na lang sa titingin. Kasi nandoon yung wala, hindi mo ma-please kahit kailan. Pero kahit pa man, dapat ang isang minister marunong magpasalamat. Amen? At i-bless ang Panginoon. You know, a thankful heart is a minister's heart. Every time we are able to perform our duty, it must be our joy. Biro mo habang pinagkakalooban ka ng pagkakataon. Pag binigyan ka ng pagkakataon, mag-songlead. Binigyan ka pagkakataon, magbigay ng devotion, mag-devotion. Pag binigyan ka ng pagkakataon sa mga bagay sa ministry mo, buti nga hindi ka pa nagkakasakit. Then give the best that you can and thank the Lord for those things. Minister. Amen? Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon pinagkaloob mo po sa amin. Tulungan niyo po ang bawat isa to really be growing as a minister in your work. Pagpalain mo po ang altar call sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, I know the Lord has spoken to your heart, but hindi ka lumapit sa Panginoon dito sa altar. Pagpasalamat mo. Kung ikaw man ay tinawag ng Diyos sa ministry, then do your job and be a growing minister.